dating Pangulong Duterte. Ipapatawag sa Kongreso. Ito ay naka-schedule sa August 15, 2024. Dito ay tatalakayin ang mga sinasabing koneksyon niya sa illegal na droga, pogo at EGK. Dito sa hearing na to, malalaman ng sambayanang Pilipino kung itong si dating Pangulong Duterte sangkot nga ba sa illegal na droga at protektor ba ng pogo, at syempre kung mastermind ba sa EGK o sa nangyaring patayan nung siya ang nakaupo. Kaya dahil dyan, hati naman ang opinyon ng ating mga kababayan. May mga nagsasabi na baka raw hindi lang niya siputin yan kasi nga dati siyang presidente. May nagsasabi din na kapag hindi siya sumipot, duwag daw siya. Guilty na siya at hindi niya kayang panindigan ang kanyang mga sinasabi. Pero marami ring nagsasabi na malamang talaga sa alamang. Baliwalain lamang yan ni dating Pangulong Duterte kasi ayaw niya ng pinapatawag sa Kongreso. Kung tutuusin, itong sinasabing hearing sa Kongreso, pagkakataon na itong si dating Pangulong Duterte para ipakita niya na talagang siya ay inosente. Para ipakita niya sa sambayanan na wala siyang kinalaman sa mga ibinibintang sa kanya. Yung imbitasyon na tatanggap niya mula sa Kongreso, kung tutuusin, tatanungin lang naman siya kung meron siyang kinalaman sa mga bagay-bagay na itatanong sa kanya. At kung wala naman siyang kinalaman, wala siyang dapat katakutan. Pero ang problema kasi, baka nga kasi meron siyang kinalaman sa illegal na pogo dito sa atin. Baka nga naman siya ang mastermind sa nangyaring EGK nung panahon niya. At baka nga rin kilala niya ang mga drug lord na nagpapakalat ng illegal na droga dito sa atin. Yan lang naman ang tatanungin malamang sa kanya at aalamin ng ating mga mambabatas. Kaya maraming umaasa na sana ay a-attend o dadalo itong si dating Pangulong Duterte sa nasabing hearing para malaman na talaga kung ano ang totoo at kung sino ang sinungaling. Kayo, anong sa tingin nyo? A-attend ba siya? Magtatago? O babaliwalain na lamang niya? Comment nyo na lang inyong reaction para ating mapag-usapan. Salamat.